Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa pagkakataon muli na tayo ay magsama-sama through live sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang mag-aaral ng kanyang salita at purihin at sa kanyang pangalan. Sa ating panimula po, awit muna tayo ng isang awitin, Diyos sa pag-asa. Walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kabigatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, gagapayan, matatagpuan. Diyos na laging nakalaan, aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kabigatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, gagapayan, matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan, kayo Diyos ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bigyang kaluluran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Kayo o Diyos ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluluran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Sa aming buhay bibigyang kaluluran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, sa bagong umaga na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na lagi niyong binibigay, Panginoon, sa bawat araw na dumaraan. Makapamuhay kami, Panginoon, ng walang anumang galing-langan. At kung may aasahan man kami, Panginoon, tumilad kami sa umagang ito na puno ng pag-asa na kayo, Panginoon, ay palaging kikilos sa aming buhay. Salamat po sa inyo, Panginoon. Muli, sa tulong ng Banal na Espiritu, samahan po kami sa aming pag-aaral. Patuloy na aming mga tatalakayin sa oras na ito ay
magsilbing aral sa aming Panginoon at pamuhay namin, Panginoon, habang kami narito sa mundo. Salamat po sa inyo. Nakatiwala po namin sa inyong lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ay magpapatuloy na ng ating pag-aaral. Pero bago po ang lahat, announce lang po muna tayo ng onte. Kagabi ay sinimulan na ang ito na yung huling revival ng DFC Centro sa taon na ito. No, at napakaganda ng mensahe ng Panginoon, ginawa ng Panginoon kagabi. At meron po tayong dalawang gabi, mamayang gabi at bukas ng gabi. Kung kayo po ay malapit-lapit naman dito sa DFC Centro, kayo po ay inaanya namin na dumalo para po sa revival na ginaganap at maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon at matanggap natin ang pagpapala ng kanyang mensahe. At talaga namang tumutuwid at nagtuturo sa bawat isa. Magiging kalakasan din ng bawat isa. Dako po tayo sa Matthew chapter 5 sa ating nag-aaralan na Beatitudes. Ito na po yung huling part ng ating series. Matthew chapter 5, Mateo chapter 5. Babasahin ko po sa English at basahin niyo po sa kanya-kanyang mga salin ng Biblia. Mateo chapter 5 verse 10 to 12. Sabi po dito sa New King James, sa King James Version. Verse 10, Matthew chapter 5 verse 10 to 12. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you, falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Sige po, hayaan niyo na rin po akong basahin siya lang sa Tagalog. Mateo chapter 5 verse 10 to 12. Ay po dito, ang palad ng mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil mga kasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala nyo sa langit. Salamat sa salita ng Diyos. Mateo chapter 5, pinakahuli ng ating series sa Beatitudes, ay pinagsama-sama na po yung verse 10 to 12. Kung titingnan natin sa ibang mga salin ng Biblia, parang nakahiwala yung 10 sa 11 to 12. Pero kung titingnan natin yung sinasabi ng tatlong verse na ito, ay nagkakaugnay-ugnay po. Kaya madalas, pag tinuturo yung bagay na ito, magkakasama na yung verse 10 to 12. So, persecution. Ano ba yung ibig sabihin ng persecution? Yung salitang persecution po doon, ang persecuted ay sa Greek po ay diakomenoi ang ibig sabihin, ang pagkasalin. Ibig sabihin po nun ay to endure suffering for Christ, to be mocked, to be ridiculed, criticized, ostracized, treated with hostility, or even martyred. Sa makatuwid, mahirap po ang makaranas ng persecution. It is to the next level na suffering, na nagiging nilalabanan kung sino ka, ano ka, o ano yung iyong pinaniniwalaan, o ano yung iyong daladala. Ang persecution ay hindi naman lang para sa nararanasan ng isang Kristiyano, kundi naranasan ito ng isang ng lahat ng tao. Yung makaranas ng maka-encounter sila ng someone or something na against sa kanila. At dahil dun sa pagiging sa oposisyon na kanilang nakaharap, nakakaranas sila ng iba't ibang mga suffering. Sila'y namamak, no? Inaasar, na alipusta, kinikriticize, no? At minsan pa sa pinakamatindi ay pinapatay, minamartir.
Pero nakapag-isip minsan kasi sa mundong ito na ginagalawan po natin ay when it comes to religion o kaya sa mga pananampalataya, napansin ko na hindi ko alam kung tama aking napansin o kung dahil yun lang yung lumalabas sa aking newsfeed o kaya sa aking mga pagre-research o napapanood, parang matindi ang persecution sa mga Christians when it comes to Jesus people. Yung mga tagasunod ng Panginoong Jesus, or when it comes to the name of Jesus, iba yung persecution na nararanasan. Sa ibang pananampalataya, naroon yung kanilang kaluwagan, although meron pa rin ibang mga pananampalataya na merong negative connotation. Pero when it comes to Jesus, parang iba yung persecution na binibigay ng mundo. O iba yung level ng pagkaasiwa doon sa mga tagasunod ng Panginoong Jesus. At dahil nga roon, ang mga tagasunod ng Panginoong Jesus ay maraming nararanasang mga persecution. Una pa lang, nung umpisa ng early church, nakaranas na ng matinding persecution ang mga mananampalataya. If I can say, hindi ganun ka tindi yung tinatakbo ng mga mananampalataya ngayon. Hindi tayo lahat ay hinahantay o hinahabol ng kamatayan, but we experience certain amount of persecution. Gayunpaman, yung mga persecution na nararamdaman natin ngayon ay mahirap na rin para sa atin. Pero kumpara dun sa mga early church, medyo mahirap gawa nung hinahabol sila ng kamatayan, pinapakulong o ano pa mga bagay. Ang masaya pang iniisip natin ay bakit pina-persecute yung mabubuting ginagawa natin. Ito naman pananampalataya natin ay hindi naman masama o hindi naman nagbubunga ng kasamaan. Although merong iba na ginagamit ang pananampalataya para gumawa ng kasamaan, pero generally speaking, ating pananampalataya ay hindi naman nagdudulot ng kasamaan. Hindi naman naisin ito na gumawa ng masama o kaya magbunga ng kasamaan. Kaya minsan nakaka-confuse o nakaka-frustrate sa ibang mga Kristiyano kapag sila'y napapersecute. Bakit? Kasi tama naman yung ginagawa natin. Tama naman yung ginagawa nila, tama naman yung kanilang pamumuhay, pero bakit ganun ang kanilang nararanasan? That will often lead, kapag hindi natulungan, na-encourage, ang kapatid natin na nakakaranas ng persecution will often lead to backsliding. Na para bang hindi ito yung pinirmahan ko. This is not what I've signed up for. Dito yung pinirmahan ko. Sa pananampalataya ko, nung simula akong sumama sa Panginoong Jesus na ako yung mapapersecute ng ganito. Ayaw ko na pag ganito. Hindi lang naman po yun sa larangan ng pananampalataya. Kahit sa ibang mga bagay, kapag once na na-persecute, medyo nagkakaroon na ng swaying, ng kinatatayuan. Pero nakalungkot dahil may mga kapwa tayo mananampalataya na kapag sila'y nakaranas na ng persecution ay dumarating sa punto na sila'y nag-iisip-isip kung sila'y magpapatuloy sa Panginoon o hindi. Isa pang nakakalungkot na bagay when it comes to Christian, nunulit ko po, medyo iba yung persecution na tatanggap sa mundong ito. Ano ba yung iba't ibang uri o yung dalawang uri ng persecution? Number 1, mayroong persecution na verbal. Verbal abuse, maging insulto, at mockery. Kung titingnan natin sa Hebrews chapter 11, dun sa mga sa heroes of faith, Hebrews 11:36, sabi dito, yung mga napapersecute, yung mga nabanggit dito, others had a trial of cruel mockerings and scourgings. Basahin ko na nga lang po sa Tagalog. Hebrews 11:36. Basahin po natin sa Tagalog. Hebrews 11:36, sabi dito, ang iba naman ay dumanas ng mga panlalait at panghagupit dahil sa pananampalataya nila, at ang iba ay kinakadena ng bilanggo. So there are persecutions by words. Dumadanas ng panlalait, mockery. Dito sa Tagalog ini-summarize na, nilagay lang sa isang word na panlalait. Meron naman ding persecution na
physical. No? Physical harm, no? Torture, no? Hostility, and martyrdom. Yung minamartir, yung ibang mga mananampalataya. Sa panahon ngayon, madalas ang verbal persecution. Dahil nga, pag sila'y nahuli na nananakit ng tao, yari sila sa batas ng ng gobyerno. So, much mas matindi yung verbal o kaya indirect persecution na nararanasan natin ngayon. Ngayon pa man, kung titignan natin o susumayin natin, parang magaan pero masakit pa rin sa atin bilang mga mananampalataya. At minsan pa ngayon pa nagdudulot sa atin para tumalikod sa Panginoon. So, any forms of persecution ay nararanasan ng lahat ng mga mananampalataya sa panahon ngayon. Sa ibang mga panig ng mundo, meron talagang pinapatay dahil sa pananampalataya. Kinukulong, kinakadena, hinuhuli, tino-torture. At kahit sila nakakaranas ng ganung bagay, sila nakakapagpatuloy sa Panginoon. So, ang lahat ng mga napapersecute ay yung mga namumuhay sa para sa Panginoon at sa pagiging matuwid. Kung babalikan natin yung chapter 5, verse 10, Blessed are they which are persecuted for righteousness sake. Kaya nga naka-frustrate lalo sa mga bagong Kristiyano. Bakit kami napapersecute? Gumagawa lang naman kami ng tama. Namumuhay lang kami ng matuwid. Tapos kami pa nga napapersecute. Di ba dapat yung masasama yung napapersecute? Kahit kami mga mabubuti ay hindi. It gives frustration to new believers. Pero tingnan natin yung mga sumusunod na ating pag-aaralan. We are persecuted because of righteousness. Dahil sa pagiging matuwid, pamumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon, nakakaranas tayo ng persecution. Kapag nakakaranas ng iba't ibang forms of evil, yung lahat ng mga namumuhay para sa Panginoon. At yung persecution ay nagpapakita ng paradox. Persecution is paradox. Ibig sabihin po nun ay isang statement na parang hindi kapani-paniwala pero totoo. Yung iba ang sinasabi nila ang mundo ay mabuti, yung iba ang mundo ay payapa, no? Ang mundo ay maganda. Pero kung titingnan natin yung pangyayari sa loob ng mundo, makikita natin yung kasalanan, makikita natin yung kasamaan na namamayani sa mundong ito. Pero merong mga tao talaga na in denial sa bagay na iyon. They claim na hindi, walang persecution, ganyan, hindi, walang kasamaan, no? Lang tayo, world peace, ika nga, ganon. Pero dahil may mga persecution nangyayari, nagaganap, hindi lang sa loob ng church, labas ng church at loob ng bahay, makikita natin na may kasamaan talagang namamayani sa mundong ito. Ang maganda lang dyan, sa ating mga anak ng Diyos at mga mananampalataya, ipinangako na sa atin na meron talagang mararanasang persecution yung mga tagasunod ng Panginoong Yesus. It is already warned sa atin na pag tayo ay sumampalataya sa Panginoon, mararanasan natin ang persecution. Bakit? Una sa lahat, ang mga mananampalataya ay hindi na talaga sa mundong ito. Believers are not of this world. Number one, bakit tayo nakakaranas ng persecution? Believers are not of this world. Hindi na tayo sa mundong ito. Umanhin po muna, medyo mag-overtime po ako. Pero, tuloy po natin. Believers are not of this world. Kung titignan natin, John 15:19. Punta po tayo doon. 1:15-19. Tayo po dito. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo. Pero kung hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila. Kaya napupuot sila sa inyo. Sa English, if ye were of the world, and the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Tayo ay pinili sa mundo, paalis sa mundo. We are not of the world. Hindi na tayo kabilang sa mundo. Hindi na tayo kaparte ng kasamaan ng mundo, kasalanan ng mundo, pamumuhay ng mundo. Tayo ay sa Panginoon na. At dahil tayo ay sa Panginoon na, tayo ay hate na ng
ng mundo. Napupuot na ang mundo sa atin. Napupuot ang mundo sa atin. So, isa sa mga senyales na tayo ay sa anak ng Diyos at nakapamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon ay napupuot na ang mundo sa atin. Dahil tayo ay sa Panginoon. Tayo ay sa Panginoon na, sa Diyos na. Wala na pag-aari ang mundo sa atin. At dahil doon, tayo ay napupuot na ang mundo sa atin. Believers are not of this world. Hindi na tayo sa mundong ito, mga kapatid, kaya napupuot ang mundo sa atin. Against ang mundo sa lahat ng against sa kanila. Hindi man tayo harap-harapang nagsasabi na wala kayong kwenta mundo, kawawa kayo makasalanan, ganyan. Pero the mere fact na tayo namumuhay na taliwas dun sa paniniwala ng mundo, isa na yung paraan kung saan tayo ay aatakihin din naman ng mundo. Pangalawa, when it comes to pamumuhay, believers expose sin. Ine-expose ng mga mananampalataya ang kasalanan ng mundo. Basa tayo ng isang talata, 2 Timoteo chapter 3 verse 12, 2 Timothy 3 verse 12. 2 Timothy 3 verse 12. Basahin ko po sa Tagalog. Ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay dadanas ng pag-uusig. Isa pa, basa pa po tayo ng isa pa. John chapter 15, 18 at verse 22. John 15, 18 and 22. Tayo po dito. Basahin ko po sa Tagalog. Sinabi pa ni Jesus, kung napupuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin ninyo na ako ang unang nilang kinapuotan. Verse 22. Kung hindi ako naparito sa mundo at nangaral sa kanila, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Pero ngayon wala na silang may dadahilan sa mga kasalanan nila. Basahin ko po sa mababaw na English, sa verse 22. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. Dahil sa pamumuhay natin na nakikita ng mga tao, na mga di mananampalataya, nakikita nila ngayon na sila ay makasalanan. Kahit di pa natin nagbabanggit yung Bible verse, kahit di pa tayo nangangaral sa kanila, nakikita nila yung kaibahan ng ating pamumuhay sa pamumuhay nila. At ang masaklap niyan, para sa kanila, masaklap para sa kanila, taliwas talaga yung pamumuhay ng mga sa Diyos at sa mga dun sa kanila. Against na against. And naturally, everything that is against you sa human nature ay nilalabanan. Kaya tayo mga mananampalataya na namumuhay lang naman para sa Panginoon at namumuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon ay nakakaranas ng pag-uusig sa mga hindi mananampalataya. Kasi nakikita na sila ay masama. Ang bunga ng kanilang mga gawa ay kasamaan. Ang bunga naman ng ating mga gawa ay kabutihan. Kahit pasabihin nila na di naman ako gumagawa ng masama, pero the very root of their nature is sin. Darating at darating talaga at lalabas sa kanila yung kasalanan. But we as Christians, mga anak ng Diyos, pinananahanan ng Espiritu ng Panginoon, lumalabas sa atin ang kabutihan. At ayaw yan ng tao yung mapahiya o kaya makompare. Minsan nga, hindi mo na kailangan ng Kristiyano para ikumpara ka sa sa di mananampalataya. Yung di mananampalataya na nakakumpara sa Kristiyano at sa hindi. And there are times na pumapanig talaga o natutuwa yung mga hindi mananampalataya sa mga mananampalataya. Because they see the glory of God, the move of God, the face of God dun sa pamumuhay ng anak ng Diyos na iyon. Amen po ba? So, ina-expose ng isang mananampalataya ang kasalanan ng isang di mananampalataya. Therefore, nakaranas ng persecution. Pangatlo, the world does not know God or Christ. Isa pang dahilan kung bakit nakaranas ng persecution ang mga Kristiyano
At sinabi naman iyon na makakaranas tayo ng persecution dahil hindi alam ng mundo ang patungkol sa Diyos o sa Panginoong Jesus. Ginagawa lang nila ang kanilang kagustuhan, pinupulfill lang nila yung kanilang sariling desire, hindi yung kagustuhan at ng mga demands ng Panginoon. Gayunpaman, ang mga mananampalataya, dinededicate nila ang kanilang buhay sa Panginoon, no, naglilingkod at sinasamba ang Diyos. Yung mga di mananampalataya wala namang gustong parte doon sa bagay na iyon. Kaya nga naman, no, dahil hindi nila gusto ang ginagawa ng mga mananampalataya, they oppose all who talk about God. No. Pag napansin niyo po yun, pag tayo na ipag-usap na sa di mananampalataya at pinasok na natin ang pangalan ng Panginoon, medyo iwas na sila. No. Dahil nga hindi nila gusto yun sumunod sa kalooban ng iba. Gusto ko sundin yung kalooban ko. Gusto ko sundin yung gusto ko. Yung sinusunod yun naman, hindi naman yun yung mga gusto kong sundin Hindi naman yun yung mga nais ko Iwas sila. And therefore, nakakaranas tayo ng persecution. Basa tayo ng isang basa tayo ng ilang mga talata. John 15:21. 1:15-21. Sabi dito, uusigin nila kayo dahil sumasampalataya kayo sa akin at dahil hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. We experience persecution to the people who does not know who God is. Yung mga alam kong na merong Diyos o naniniwalang may Diyos na unbeliever, kaya naniniwala sa ating Diyos na pinasinasamba pero hindi naman nananampalataya, nakakaranas tayo ng persecution sa kanila. Kahit kaya ibang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay nakakaranas tayo ng persecution. Paano pa kaya dun sa mga wala talagang alam o kaya hindi naniniwala na merong Diyos at hindi sumasampalataya sa ating Diyos? Makakaranas po talaga tayo ng persecution. So we experience persecution from the people who does not know God or Christ. Pang-apat, na dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng persecution, the world is deceived about God. The world is deceived about God. Iba yung kaisipan, nadaya ang tao patungkol sa maling katuruan about sa ating Diyos. Yung mundo, ang inisip lang nila sa Diyos ay parang super grandfather o kaya magaling na lolo o matinding lolo na bigay lang ng bigay ng kahilingan ng kanilang mga apo. Na ang Diyos ay siya lang ang pwede mong lapitan, na binibigay yung lahat ng iyong pangangailangan, tinutugunan yung lahat ng iyong mga kagustuhan. Yun ang Diyos ko. Diyos na sumusunod sa aking kagustuhan, which is mali. Na inisip nila na hindi, pinoprotekta naman ako ng Diyos, ganyan. Iniingatan naman niya ako, lahat ng gusto ko binibigay niya, lahat ng puntahan ko iniingatan niya ako, lahat ng gawin ko pinagpapala niya. Yun ang aking Diyos. Yes, God gives blessing, gives protection, but He also demands righteousness. Matuwid din naman ang Panginoon, and He demands righteousness. At ang mundo ay lumalaban sa ganong klaseng konsepto ng Diyos, which is the God that we serve. Basa tayo ng talata, John 16:2-3. John 16:2-3. Ay po dito, hindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa niyo Hudyo sa mga sambahan nila. Sa katunayan, darating ang panahon na ang sino mang papatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Gagawin nila ang mga bagay na ito dahil hindi nila kilala ang Ama o ako. Yung iba pa papatay sa atin. And it is true. Merong mga tao na akala nila ay ginagawa nila yung kalooban ng Diyos. Tunay na Diyos. There are people, merong mga pananampalataya na pumapatay sa pag-aakalang yun ang kalooban ng Diyos. Pero sa ang katotohanan ay hindi naman talaga nila kilala ang Ama o ang Panginoong Jesus. Sinasabi nila sila ay super religious. Sila ay makadiyos.
But their deceived understanding of who God is, yung pandaraya o yung hindi tamang pag-aaral o hindi tamang turo patungkol sa kung sino ang Diyos na kanilang hinohold at pinananampalatayaan ang nagdudulot sa kanila para mag-persecute ng mga tunay na mananampalataya. Panahon pa lang ng Panginoong Yesus sinasabi. Actually, hindi pa nga na panahon ng Panginoong Yesus eh. Noong unang, lumang tipan pa lang nararanasan na yan ng mga Israelita. They are being persecuted by those who serve gods. No? Sa pag-aaka at inaisip ng mga umaatake na yan na ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. Mga Diyos. So, any people who does not know who God is, yung tunay na kaalaman patungkol sa Panginoon, ay nagbibigay ng persecution dun sa mga sumasamba talaga sa tunay na Diyos. Ngayon, sa kabila ng napakadaming persecution na nararanasan ng isang tao, what should our attitude be? Ano yung dapat nating maging response o attitude kapag nakakaranas tayo ng persecution? Kasi hindi natin po matatakasan yan. There will really come a time, it may be small or big, pero makakaranas tayong lahat ng persecution. Kahit nga sa kapwa mananampalataya, makakaranas tayo ng persecution. Kaya maghanda po tayo. But what should be our attitude when it comes to persecution? Number 1, hindi dapat tayo gumaganti. When it comes to persecution, we should not retaliate. We should not retaliate, which is for our flesh, para sa ating laman, napakahirap magpigil. Lalo na kung alam natin na tayo ay nasa tama. Alam natin tayo nasa tama, sumusunod tayo sa Panginoon. Kaya once na tayo ay na-persecute, lalaban niyang laman, gugustuhin niya na gumante, no? Kasi ganoon nga yung ginagawa ng ng hindi mananampalataya nakita nila yung against sa kanilang paniniwala, gumanti sila, lumaban sila. Tayo naman na namumuhay ng ayon sa Panginoon at namumuhay pa sa laman na ito, gugustuhin nitong gumante. Pero tayong mga pinamamahayan ng Espiritu ng Diyos, we may be in flesh, but we are being indwelt by the Spirit of God that teaches us and gives us the power of self-control. Hindi dapat po tayo gumante. Naalala ko yung nung ako yung nag-aaral mag-drive sa Taiwan, doon po kasi ako nag-umpisang mag-drive. Merong isang test doon na ang tanong ay ganito. Doon ko una natutunan yung salitang retaliate o retaliation. Ibig sabihin gumante. Sabi doon, pag yung kasalubong mo sa gabi naka-high beam, ano yung dapat mong gawin? Kasi number 1 na multiple choice, yung unang choice ay retaliate. Ano mo ibig sabihin ng retaliate na yun? Yun pala, wag gagante. Ibig sabihin, pag nakakita ka ng high beam na pasalubong sa'yo, syempre, masakit sa mata yun, no? Wag mong gantihan din ng high beam. Pwede mo namang warningan, no, na naka-high beam sila at nasisilaw ka, pero wag mong gagantihan din. Hindi dapat po tayo gumante. Kahit gaano kasakit sa mata at pandinig at damdamin at kaisipan ang persecution, we should not retaliate. Mga kapatid, napakahirap sa laman yan, pero salamat sa banal na Espiritu na tumutulong sa ating magpigil. Makakapagtagumpay po tayo yan. Pangalawa, what is our attitude? What should be our attitude towards persecution o sa harap ng persecution? It must be in joy and gladness. Basa tayo ng talata sa Matthew chapter 5 verse 12, yung binasa natin kanina. Basahin nga rin po natin sa Tagalog. Mateo 5 verse 12. Tayo po dito sa Tagalog. Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una, kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sa English, rejoice and be exceedingly glad. Teka lang, masakit yun, pastor. Hindi ko kaya yun. At talagang masakit na nga sa physical, masakit na sa pag-iisip, sa pandinig. Masakit na makita yung mga persecution ng laban sa akin. Tapos, kailangan kong maging magalak. Kailangan kong mag-rejoice. No?
kailangan mamutawi sa akin ng gladness. Ang sakit nga eh. Our natural response when we experience pain is sadness, sorrow, or grief. But we as Christians, may dahilan kung bakit dapat tayong magalak, no? At mag-rejoice dahil nakaranas tayo ng persecution. Sabi doon, for great is your reward in heaven. Great is your reward in heaven. Hallelujah. Basa pa tayo ng isang talata. Ito, alam na alam to pagdating sa mga pagsubok eh. Unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4 verse 12 to 13. Sa akin sa Tagalog. Mga minamahal, ito isa sa mga warning eh, na talagang may persecution tayong mararanasan. Pagsubok na mararanasan. Mga minamahal, 1 Peter, unang Pedro chapter 4 verse 12 hanggang sa mga sumusunod. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano ang mangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. At magiging lubos ang kagalakan ninyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Bakit dapat tayo magalak? Una, meron tayong reward na matatanggap. Pangalawa, actually nga ito dapat yung una eh, pero in any order naman yan. Pangalawa, nakikibahagi tayo sa paghihirap ng Panginoong Jesus. Which is a great honor for us. That's why we need to be glad sa tuwing nakaranas tayo ng mga persecution. Sa mga karanas tayo ng mga bagay na against sa atin dahil namumuhay tayo sa Panginoon. Be joyful, rejoice, and be glad. Yes, it is also against our flesh, but because we have the Holy Spirit in us, that also gives us joy. The fruit of the Spirit is joy. It's also joy. At ang masaya niyan, hindi kailangan yung joy na nasa sa atin na hindi nakabase sa nararanasan natin. Kaya kahit tayo ay nakaranas ng persecution, you can still be joyful. You can still rejoice. You can still be glad because of the Holy Spirit. So the other attitude towards persecution must be in joy, in rejoicing, and in gladness. Ngayon, bakit sinabi ng Panginoon? Natitino lang po ako magtatapos na. Bakit sinabi ng Panginoon na mapalad ang lahat na nakakaranas ng pag-uusig? Bakit tayo tinawag na blessed? Number 1, it is a special honor. It is special and a special honor kapag tayo ay nakakaranas ng suffering dahil sa Panginoon. Gawa chapter 5 verse 41. Acts 5:41. Ito po tayo doon. Acts 5:41. Sabi dito sa Tagalog, pagkatapos na makaharap ng mga mananampalataya, no, yung ibang mga umusig sa kanila, yung council, ito ang kanilang ginawa. Hindi sila umalis na lungkot na lungkot. Hindi sila umalis na bigong-bigo, pigating-bigati dahil sa kanilang naranasang persecution. Ito ang kanilang ginawa. 41. Gawa 5:41. Umalis doon ng mga apostol na masayang-masaya. Hindi sila lumabas sa pagkatapos ng persecution ng lungkot na lungkot. Oh, grabe naman, nahirapan ako dahil sa pananampalataya ko. Sabi niyan, umalis ang mga apostol na masayang-masaya. Bakit? Dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Because of the chance na makapagtiis, makaranas ng suffering dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa English, rejoicing that they were counted worthy. Hindi pa nga ng English dito eh. Counted worthy. Naging karapat dapat sila para makaranas ng suffering para sa pangalan ng Panginoon. Naging para sa kanila ang tugon nila ay salamat sa pagturing sa akin, Panginoon, dahil naging karapat dapat ako na maghirap para sa inyo. Yung paghihirap na nararanasan nila sa Panginoon ay isang pribilehiyo.
isang honor para sa kanila. To be able to experience persecution, to experience suffering for Christ's sake. Hallelujah. Kaya sa harapan din ng persecution, take it as an honor. Pakikiisa sa suffering ng Panginoon. Pangalawa, bakit tayo sinabing pinagpala ng Panginoon? Dahil tayo nakaranas ng persecution. Sabi dito, we can experience or we will experience special consolation. Ibig sabihin nun, special comfort. Kapag tayo nakaranas ng suffering, ng persecution, nandun yung comfort ng Panginoon. Napag-aralan na natin yan, balikan nyo na lang po yung God of all comfort. 2 Corinto chapter 1 verse 5. Punta po tayo doon. 2 Corinto chapter 1 verse 5. Corinto chapter 1 verse 5, sabi dito, sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo, ganoon din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Sa English, for as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. Kung dumadami yung ating mga nararanasang persecution at suffering para sa Panginoon, dumarami ang comfort ng Panginoon para sa atin. So there is special comfort kapag tayo ay dumaranas ng mga pagkapighatian ng suffering para sa Panginoon. God will comfort us. God's abounding comfort will be experienced to those who experience suffering. Amen? Sunod, kapag tayo ay dumadanas ng persecution, we will experience eternal reward pagdating sa piling ng Panginoon. Basa tayo ng isang talata, yung binasa natin kanina ulit, yung unang Pedro chapter 4 verse 13. Unang Pedro 4:13. Tayo po dito, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan niyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Basta pa sa susunod, tayo sa Matthew chapter 5. Susunod nating verse, ito na yung final nating verse. Matthew chapter 5 verse 12. Mateo 5:12, sabi dito, rejoice and exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Great is your reward in heaven. At ano yung description ng mga rewards natin sa heaven? No? Walang anumang bagay ang makasira nito. It is eternal. Ito ay matindi. Isa pang verse na lang. Last na lang po. Roma chapter 8 verse 18. Dito na po ako magtatapos. Romans 8:18. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. No? Hindi lang yung mga rewards na matatanggap natin yung matindi. At dahilan kung bakit tayo ay dapat na magalak, kundi yung magiging magandang kalagayan natin sa piling ng Panginoon. Yung dahilan kuya dapat tayo magalak kahit dumaranas tayo ng mga pagsubok. Kaya dumaranas tayo ng mga persecution. Rejoice and exceedingly glad. And be exceedingly glad. Kasi darating yung panahon, matatapos yung lahat ng persecution na ito. At makakasama natin ng harap-harapan
ang Panginoon. We will be with God forever and ever. Kaya mga kapatid, basahin ko na lang po ng huli yung ating main verse ngayon. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe. Rejoice and be exceedingly glad. Kahit dumaranas tayo ng persecution. Ano po ba? Hindi ko alam kung itutuloy ko po ito next week, yung sa Beatitudes. Kasi kung titignan po natin mula sa umpisa, sumasalamin ito sa sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Mula sa makakilala siya hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Hindi ko po alam kung lilid ako ng Panginoon next week, pero tingnan po natin. Pero yun po, mula sa umpisa ng Beatitudes hanggang sa puntong ito, sumasalamin ito sa buhay ng isang Kristiyano. From the start of their faith to the end of their life. Blessed are those who follow God. Blessed are those who have faith with God. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa umagang ito. Panginoon, tulungan niyo po kami na magalak sa harapan ng lahat ng pag-uusig na aming nararanasan. Naharapin namin ang bagay na ito in rejoicing and in gladness. Yes, there will be pain, there will be suffering, raranas kami ng kalungkutan dahil sa mga bagay na ito, pero maghari nawa ang kagalakan sa amin. Dahil alam namin balang araw matatapos ang lahat ng ito at makakasama namin kayo, Panginoon, sa piling ninyo with also rewards that you have prepared for us, O God. Salamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga na kami mapalad. At nawa, Panginoon, may we live blessed because of you. Sa kabila ng aming mga nararanasan at mararanasan pa, may we live blessed, O God. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong mensahe. Naway may pamuhay po namin ito, Panginoon. Mapakita namin sa mundo na hindi kalugihan ang maglingkod sa inyo. Hindi kalugihan ang manampalataya sa inyo, kundi pagpapala at kagalakan, Panginoon, ng manampalataya sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pagpapala po sa bawat isang nakikinig, saan man sila naroon, sa Taiwan, sa Egypt, Panginoon, sa Middle East, O Diyos, isa anong parte dito sa Pilipinas, sa France, Panginoon, sa parteng China, Panginoon, sa Hong Kong, sa Macau, sa Korea, O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa at doon po sa mga bagay na hindi ko po na banggit. Samahan niyo po sila at nawa kaming lahat, Panginoon, makapamuhay ng pinagpapala, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. To God, to you be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po sa bawat isa. To God be the glory po. Muli, samahan niyo po kami mamayang gabi at sa bukas ng gabi para sa natitirang gabi ng revival. Maganda po. Kung ang revival ay nararanasan kahit tayo ay nasa bahay, pero iba rin naman yung pagkilos ng Panginoon kapag tayo nagkakasama-sama. Oh, how good it is when brethren dwells together with unity. Bubuhos ng Panginoon ng pagpapala at sabi pa nga doon sa isa pang talata, yung nagkakamali, Psalms 33, na He who inhabits the praises of His people. Huwag tayo sumasamba ng sabay-sabay sa isang lugar, naroon ang presensya ng Panginoon. Amen? God bless po muli sa bawat isa. To God be all the glory.